katuktok, nandito po tayo ngayon sa City of Hassel, sa City of Tabaco. Naparito kami kasi meron tayong i-review mga katuktok, another 3-wheel vehicle. Abangan nyo kung anong brand dito. At bago ang lahat, nabanggit natin na City of Hassel kasi itong Tabaco City ay tulad natin, yung direksyon natin, di ba, kumanan tayo. Bawal kasi sa city proper yung 3-wheel. Lahat ng 3-wheel, bawa, tricycle, padjak, yun, bawal tayo doon. Kaya naging City of Hassel kasi kailangan mong umikot paligid ng Tabaco para makatawid ka sa city proper niya. So, kaya magiging hassle talaga. Kaya naging mas convenient para sa mga dati na convenient yung napakaliit na syudad. Mabuti pa yung Naga City hindi binabawal yung 3-wheel vehicle sa kanilang syudad So anyway, abangan yung mga katuktok, magre-review tayo ng 3-wheel King Cab. Yan, nandito na tayo sa Boulevard ng Tabaco City. At dyan sa yung Port, Tabaco Port. Sana nandito yung ating i-review. Sana nagtitinda siya dito. Ayan, nandito positive. Sana matuloy yung review natin. Ayan. Siguro. Ay, bigali mo. Pagkatapos natin ma-vlog ito, so bibigyan natin ng konting compliment yung may-ari. Ito yung ibibigay natin na memento kay souvenir sa kanya. Medyo nakakasilawan ng mga katayan. Ito yung ibibigay natin sa kanyang souvenir. Tawag dito, customized mug. Siyempre, nandyan yung sakyan natin, tuk-tuk, at ang ating logo. At sasabay natin ng isang sticker. Yan. Tapos, andito yung box nya. Then, finally, ilalagay natin dito para medyo formal. Kasi umalis si tatay, hindi pa tayo makapag-umpisa mag-vlog. Ayan, welcome back mga tuktok sa ating channel. Ito po yung sinasabi natin kanina na i-review natin, yung King Cab Commuter. So nandito po tayo ngayon sa Boulevard ng Tabaco City. Ayan, ilang meters lang, yan na yung port ng City of Tabaco, yung sakayan papuntang Catanduanes. Ngayon, nandito tayo sa loob ng isang King Cab Commuter. I-review natin to. Bago ang lahat, pagpapasalamat muna tayo kay Kuya, yan, at yung ama nila na ito yung may-ari. Nakalimutan natin tanungin kung anong pangalan ni Kuya. Sila yung may-ari nitong King Cab. Thank you so much sa pagpapa-unlock na napayagan tayong mag-review ng kanilang King Cab. So ito yung munting negosyo nila, ay yung pag-iihaw, at yung mga anak niya nagtitinda na rin. So wala dito si Kuya kasi mayroong sinundo. So pinayagan naman tayo na mag-review ng kanilang King Cab. Unahin na muna natin mga katuktok, bago pa dumilim, unahin na natin dito sa loob yung kung ano yung itsura ng isang King Cab. Yan, ang unang-una na nagustuhan ko sa King Cab ay tingnan nyo mga katuktok kung ano yung bubong. Diba? Madaling sabi, naiiba siya sa mga tuktok or sa mga 3-wheeled na nauuso ngayon kasi hindi siya trapal o hindi siya canopy. So sa madaling sabi, durable na ito at walang risk para i-cutter o mahulugan ng matulis na bagay. Medyo safe at ang dating niya medyo matibay. So, okay, dito tayo sa unahan, mayroong isang malapad na windshield at yung visibility niya ay hindi problema kasi kung titingnan natin, mayroon pa rin siyang salamin sa gilid wherein dito mo makikita yung side mirror na napakalaki. Higit sa lahat, yung pagkakaposisyon ng kanyang side mirror ay nasa baba. So hindi magko-consume siya ng blind spot kumbaga. So nasa baba siya, hindi siya naka-eye level. So sa madaling sabi, comfortable ang magda-drive dito.
dahil wide na yung visibility mo, yung side mirror ay malaki na at hindi nakakaabala sa visibility. Okay, nandito tayo sa manibela. Yung manibela niya ay typical na handlebar ng isang motorsiklo or kilala sa tawag na butterfly kumbaga. Unahin natin dito sa kanan mga katuktok. Kung makikita ninyo, mayroon ditong switch na kulay yellow. Ito daw ay abang na switch. Unless na magpapamodify ng lights yung may-ari at mayroon na nakaabang na switch, hindi ka na bibili at hindi ka na mamumblema kung saan mo ilalagay. Okay, yung ikalawa, itong pula, ito ay engine stop. Pat naka-turn on to para ma-turn on mo yung engine, may start mo, kasi kapag naka-off to hindi mo ma-start yung engine, and vice versa, pwede mo ditong patayin yung engine. And nandito yung switch ng headlight, yung park light. Unang galaw mo ay ang mag-iilaw ay yung park light or kilala sa tawag na daytime running light, kasi mayroon tong equip ito na daytime running light at LED siya. At yung second click niya ay yung headlight on na. Okay, sa kaliwa mayroon ditong USB tayong pagkakargahan ng cellphone natin, pag-chargingan, at nandito rin sa kabila yung high and low ng headlights, at andito naman sa baba ng high beam and low beam yung signal light niya naman. Okay, yung typical na switch ng signal light sa mga motorcycle na makikita natin. At sa baba again, nandito yung busina niya, yung horn, and ito pinakababa ay yung hazard switch. Okay, sa hazard switch. Okay, andito yung dashboard or dashboard panel, I mean. So, nakikita natin sa bandang kanan, medyo madilim na kasi susi natin. Andito rin sa katabi niya, bandang kanan, ignition. Okay, tapos, okay, 0. So, ang neutral niya nakalagay ay hindi N, kundi 0. So, kapag ipipremera natin yan, 1 hanggang 5th gear siya, hanggang 5 ang cambio niya or 5th gear. Ang speed niya is same ng mga tuktok natin, mga 200cc, nasa 60, 70 km per hour ang takbo niya. At analog yung design niya, ganun din yung fuel gauge niya, analog din. At dito sa bandang kaliwa mayroon dalawang switch. Yung isang switch ay para sa air vent. So, mayroon ditong built-in fan. Narinig nyo, pinag-turn on natin. Tapos andito rin yung switch ng wiper. Try natin i-turn on. Yan. Okay. Subukan din natin ilagay sa primera. Ayan, primera. So hanggang 5th gear siya. Okay. Sa baba niya, radio and MP3. May isang slot na for USB. Di natin subukan i-turn on natin. Di natin alam kung mayroong signal. Ayan, at least na turn on natin, no. Andito yung ayan. At yung USB or MP3. Okay, turn off na natin. Functional siya. At speaking functional, sa baba nito mayroon din functional na vents. Yung galing dun sa parang foglight ang design niya sa labas. At makikita natin dito sa loob ay functional na air vent siya. So kapag tumatakbo, may papasok na hangin dyan sa baba. Saka hindi tayo makakaramdam ng init. Another ventilation yan. Kakaiba lang dito ay parang mayroong harang dito sa bilog. So ito na kasi nandiyan kasi yung gulong niya tapaludo sa labas niya, kaya ganito yung pagkakadesign niya at wala, umbok lang. Kung hindi ako nagkakamali, baka chassis ito nitong King Cab. Andito yung cambio. So ang paggamit niya ay puro lang apak pababa, parang motorcycle lang. First gear to 5th gear puro lang apak, at yung neutral ay pa-up sa likod naman. Okay, andito combi brake siya. Andito yung brake niya sa kanang pa ako. Yan, brake. Tapos dito sa kanan din andito yung handbrake. Kapag ginalaw mo yung handbrake, automatic na gumapak yung pedal niya. So ibig sabihin connected tong dalawa. Ito yung naiiba sa ibang mga tuktok, kasi yung tuktok na galing India ay hindi ito
gumagalaw yung brake kapag mag-unbrake ka. Ito parang isa lang siya connected siya. Kapag gumawa ka sa handbrake, gumagalaw din yung brake. Nirelease natin yung handbrake, umangat din siya. Pag in-handbrake natin, apak din yung brake. Okay. Then, katabi ng handbrake, andito yung lever para sa forward and reverse. Yan, kung nakita ninyo, forward and reverse siya. Kapag nakababa, nakadrive siya. Kapag inangat natin to, reverse. Itong tuktok na ito ay 9-seater siya. Ang kagandahan nito sa ibang tuktok, yung ibang tuktok kasi ay 5 to 6 seaters lang siya actually 4 seaters yung mga tuktok, ay naging 5 to 6 lang siya kasi nag-extend tayo ng upuan sa improvised na upuan sa katabi ng driver, kaya nagiging 6 siya. Ito wala ka nang i-improve na upuan kasi design talaga siya sa 9-seater kasi tatlo dito sa pinakalikod, tatlo sa likod ng driver, another tatlo sa katabi ng driver. Sa legroom, malapad naman siya, kasya yung dalawang paa natin sa legroom. Okay, pero kung puro adult yung mga sasakay dito, magsasampahan yung tuhod. Siguro tatlong adult sa likod, dito sa center ay mga bata para hindi magkaabutan yung mga tuhod. Windshield sa likod at nandito din nakalagay yung engine niya. Okay, so unfortunately hindi natin makikita yung pinakabuong engine kasi palibas madilim na, nakapadlock siya, hindi nabubuksan to nabuksan na sana kasi yung isa hindi nabubukasan. So dito na lang tayo sa unahan, pasilip natin itong engine, ang engine ng King Cab. So ang kagandahan pala nitong King Cab ay 200cc siya. At the same time, liquid cooled siya. So tingnan naman natin yung radiator, parang pang multicab ang radiator niya. Ayan. So design talaga for long drive. Gumagamit nito ng coolant or tinatawag natin na liquid cooled. At andito yung engine sa baba, sa katabi lang ng radiator. Okay? Bagong-bago. Single cylinder din siya, 200cc. Kung makikita natin yung disadvantage lang nitong King Cab ay masyadong open siya sa gilid. Kapag maulan, mababasa ka kayo. Pero kung mainit naman, maaraw, maganda siya kasi well ventilated yung King Cab. Yun nga, kapag maulan, through and through din yung ulan. At wala siyang pinto kahit kalahati. Yun lang, maganda siguro kung may pinto itong King Cab. At yun na, wala tayong masabi kung mayroong pinto. Napaka perfect na siguro. Ito yung mini taillight niya, makikita natin bilog. Kapag tinignan mo yung King Cab sa likod, para siyang electric. Kala ko nga electric to dati, nung lumapit ako King Cab pala, 200cc engine. So mayroon ng guard yung taillight niya sa likod para maiwasan yung pagkabasag, at mayroong bumper. Nasa likod ay nandito pala yung reserve tire at fuel tank niya. Okay, ayan, binuksan natin. Andito napaka-komportable ng reserve tire niya kasi nakatago sa likod. At safe na safe. Higit sa lahat, andito rin yung fuel tank niya, nasa kanan bandang taas. Ayan. Okay, titingnan natin mga tuktok kung tingnan natin kung umiilaw yung hazard. Kaliwa. Kanan, signal light. At ayan, brake. Sana umiilaw yung likod. Yan, ayan. Tapos yan yung headlight niya at low light niya, low beam and high beam. At ang kagandahan nito, mayroon siyang built-in passing light. Yan, yung tuktok natin wala yung passing light, kaya nagpagawa pa tayo. Ito ang ganda na kasi ready na yung passing light niya. At maganda pala yung low beam niya ay yellow yung ilaw, at yung high beam niya is puti. Mayroon pa ba tayo nakakalimutan? Mga tuktok, pasensya natin, rush yung pagkaka-review natin. Susubukan lang natin itong mga tuktok paanda rin. So, tingnan mo, ito pala kaganda ng dashboard niya. Analog siya, pero ang kaganda nito kasi may tunog yung signal light niya. Ayan yung tunog ng King Cab niya mga tuktok. Ayan. Okay. Yung gulong niya pala ay malaki ng konti doon sa
Rossi Carusa kasi yung gulong nito ay 4x12. Kung hindi ako nagkakamali, yung Rossi Carusa at budgets ay 4x10. So ang ating gulong naman ng TVS ay 4x8. So mas malaki ito ng 4 inches at mas matangkad. So ito yung kagandahan naman ng King Cab ay mataas yung ground clearance niya at pwede isabak sa mga rough road at pangmalayuan na travel. Kasi nga mataas yung ground clearance niya, higit sa lahat ay naka liquid cooled engine na siya. Papasalamat tayo kay Kuya na nandito sa Tabaco. No, dinayo pa natin to para ma-review lang natin. So nagawal tayo sa oras at nakarating kayo dito sa aking video na to sa panonood. Paki-thumbs up, paki-like and comments kung meron pa po kayong sasabihin. At higit sa lahat, don't forget to subscribe mga Tok Tok. Green Sunflower Vlog. Thank you so much.